Magandang araw po sa ating lahat. Bali, ang content na ibabahagi ko po sa araw na ito ay tungkol po sa vulcanizing shop, no? Vulcanizing shop tutorial po, no? Isa sa mga kagamitan na ginagamit sa pambulcanize po sa vulcanizing shop, itong tinatawag na diapoy, no? Yung mga sinaunang pamamaraan. Actually, hanggang ngayon marami pa rin to, lalo na sa mga probinsya. Lalo na yung mga walang kuryente, ito po ang karamihan ginagamit. At ito rin ang ginagamit namin noon pag mga blackout o emergency. Ito yung pong tinatawag na diapoy, no? Na makikita nyo po sa aking harapan. Ito po siya. Bali po, i-discuss ko po sa inyo kung paano siya ginawa at paano siya gagamitin. Sa mga gustong matuto na magkaroon ng vulcanizing shop at sa mga baguhan, sana ay may maibahagi po ako sa inyo na konting kaalaman para dito. At isa lang po ito sa mga kagamitan na ginagamit sa vulcanizing shop. Kung napanood nyo po yung dati kong video na iba't ibang kagamitan sa vulcanizing shop. Actually, 7 yung pinakita ko sa inyo. At isa, ito po yun. At sa mga susunod na mga video, yung 6 pa na kagamitan, ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano gamitin. At yung mga advantage tsaka disadvantage nila sa isa't isa. At ganoon na rin po. So ito po, no, bali itong pinaglalagyan ng apoy, bali piston po ng 4 wheels, kotse, sasakyan, ganun, no. Bali, ayan, no. So nilagyan lang po natin siya ng handle, no, tubo, handle, tapos nilagyan natin siya ng handle ng manibela ng bike na ginagamit sa mga bike o mga tricycle, no. Yan. Tapos ito, kung mapapansin niyo po, ito. Galing po yan dito sa dulo ng safety shoes na to, no. Yung dulo niyan, yung bakal. Yan. Ito yung bakal na yun. Kaya ano talaga yan sa hulma sa hippies. Bali, ang purpose niyan po, no, para pag mahangin, hindi gaano siyang kumakalat yung apoy o namamatay yung apoy. At least nandiyan na siya. Yun ang purpose niya. Halimbawa, kung mahangin, ang hangin ay galing doon, ipuposisyon mo na siya ng ganyan, no. Kung saan yung hangin, galing dito mo siya nakaposisyon ka. Kasi pag walang cover to, yung apoy, pwedeng mamatay o magkalat. No, kung saan pwedeng makasunog pa sa mga katabing mga gamit. Kaya yan ang purpose lang po niyan. Tapos, ito, siyempre, dito siya. Pag pinipress mo siya, ikot siya. Kailangan i-press mo siya para maluto yung tube na paggagamitan niya, no? Tapos ito, actually itong piston po, makapal po ito, no? Makapal. Ngayon, sasandirin mo siya, papanipisin mo siya. Pero kailangan, wag masyadong manipis kasi baka mabutas naman po, no? Bali, try and try po, ite-testing mo siya, try and try. Kung halimbawa, ginamit mo siya, at matagal maluto, so papanipisin mo siya ng papanipisin. Pero wag yung biglaan po, no? Panipis ng konti, gamit, panipis ng konti, gamit. Yung bibiglayin kasi baka mabutas. Tsaka, pag-aralan nyo kung pwede na po siya. Actually, ito, pag tuloy-tuloy ang init, mabilis lang yun din to, mga 2 to 3 minutes pag continuous po yung init ito. Mabilis din po. Mabagal po lang po ito gamitin kapag sa una, kasi malamig pa. No? Pero pag mainit na, 3 minutes, pinakamatagal na yung 3 minutes, luto na po siya. No? Bali, meron na kayong ganito. Ito naman yung pinaka-base niya. No? Dito mo siya pipress. Ito, ano lang dito, DIY lang dito, no? Meron ka lang, actually, yung clamp pwede na eh. Isasalang mo po siya rito, no? Yan. Yan yung purpose ng ginawa natin butas para dyan, yan. So, yan, kung meron ka na po yan, ang mga kasama niyan, ito po, no? Kailangan mo siya ng pin-can. Sabihin na hindi dumikit yung piston dun sa tube. Actually, sa probinsya, wala namang ganun ganito. Kaya yung palara ng sigarilyo, yun po ang ginagamit nila, no? Tapos, siyempre, ito po ang ginagamit dyan. Karamihan talaga kerosene, no? Ito, pwede rin naman po itong diesel. Ito, ang problema lang itong diesel, masyadong mausok at matagal. Kaya ang karamihan na ginagamit dyan is itong kerosene, no? Gas na ng kerosene. Pero, kailangan itong kerosene, meron siyang lagayan na para hindi, pag dinagdagan natin ng gas habang may apoy, hindi masunog. So, ito po, no? Bali, unahin po muna natin gawin itong cook. Pagdadalawin natin siya para maganda. Ayan. Yan siya. Ayusin na natin yung gupit para hindi makasugat. So ayan, may pansapin na po tayo, no? Ay susunod naman po natin ay yung lagayan po ng gas, ng kerosene gas niya, no? So ito ang naglagayan po ng Sonrox kasi ito medyo makakapal yung plastic nito, no? So ang gagawin lang natin, itong takip niya,
bubutasan lang natin at kukuha tayo ng pito ng motor, no? Itong pito niya. Yan ang papasok natin dito, no? So, butasan muna natin. So, ito na po siya, no? Yan, ito na pong isasaksak natin dito. Pinipas natin. Yan, washer. Okay. Tornilyo. Meron na tayong lagayan ng kerosene gas. Ibuhos na po natin tong kerosene dito, no? Hindi po pwede po kasi irekta natin to. Baka masunog to. Makasunog po tayo, no? Hindi katulad nito. May dulo siya, bakal. Yan. Kompleto na po, no? Meron ng sapin. Meron na siyang lagayan ng kerosene, no? Eto, yan, yan. Igaganyan yan. Yan ang purpose niya, no? Yan. Dito lumalabas yung kerosene, no? Then, eto na. Pwede na po natin siyang testingin, no? Paano gamitin. So, no? Ayan po, no? Kompleto na. Mayroon na tayong pansapin. Eto, lagayan ng kerosene. Tetestingin na po natin siya, no? So bago natin testingin, kailangan meron din tayong goma na pansapin sa ilalim, no? Dito, no? Ayan. So testingin po natin sa pag-vulcanize ng interior, no? So ang una po natin gagawin ay painitin muna natin to kasi ito malamig pa to. Medyo matagal pa to bago minute, kaya gagawin natin, painitin muna natin yan, no? So posporo. Yan, matagal yan. Pagka bago pa talaga, matagal na yan. Pero pagka uminit na yan, dire-diretso na, mabilis na. Mga pinakamatagal na yung 3 minutes, 2 to 3 minutes, makakaluto na po siya, no? So habang pinapainit natin, ito po tube cam, ito po yung ginagamit na pang-vulcanize, no? Sa mga butas ng interior o kahit na sabi mo sa gulong, pwede rin po ito, no? Kukuha lang tayo ng kapiraso, pahaba. Then yun po ang gagamitin natin. So ito po ang tube, no? Halimbawa may butas siya rito, ididikit lang po natin to. Pa tayo ng tamang-tama lang para sa butas niya. So ayan. Siyempre kailangan may sikreto yan para dumikit, hindi yung ididikit na natin basta-basta, no? Kailangan may basahan na tayo kahit hindi siya ganong kalinis, basta may basahan din. Ito, gasolina. Itong gasolina niya, ang iiwas natin doon sa apoy na yun. Hanggat maaari malayo tayo magpunas, ilayo natin yung apoy sa atin, no? Punasan natin yung ng gasolina, yung area ng may paligid ng butas, no? Diba, may butas dyan. Ito yung tatapalan natin. Punasan muna natin yung paligid niyan ng gasolina para dumikit tong gum. Ayan. Pagka malinis na, maayos na, at nag-init na yan, pwede na po natin siyang isalang, no? So, antayin muna natin uminit, no? So, ayan, no? Katulad nga po ng sinabi ko kanina, pagka medyo bago pa lang to, 5 to 10 minutes, papainitin mo muna siya, no? Pero pag uminit naman na yan at nagdire-diretso, kukonsumo ko na lang ng 2 to 3 minutes para maluto, no? So, mainit na siya. Pinainit na natin siya ng mga 10 minutes. Pwede na natin siyang isalang dito, no? Ayan, isalang na natin siya. Lagyan natin tong sapin na ginawa natin, no? Ayan. Isalang natin dahan-dahan para hindi matapon yung gas. Kasi pag natapon yun, sigurado magliliyab po yan dyan. Magkukos ng sunog, no? So, ayan po, no? Kailangan i-press lang natin ng maigi. Yan, press natin siya. Pagka konti na po yung gas, dagdagan na po natin siya. Kaya ito ang sinasabi ko kanina, para safety, meron tayong ganito, no? Yung bakal, yung dulo yan. Kahit nadagdagan natin ng ganyan, okay lang. Hindi siya magliliyab, no? Yan. Hindi magkakalat. Yan. Yan. Hindi siya kakalat yung apoy. Antayin natin. Ngayon, mag-antay tayo ng mga 2 to 3 minutes para maluto. So, ayan po, no? Mga 3 minutes na siguro. Testingin natin kung luto na, no? Yan, baba natin. So, ayan po, no?
napakaganda ng pagkakaluto niya. Mas maganda pa sa luto ng plancha. Talagang dikit na dikit, napakakintab, no? Yan, wala kang makikitang lulot. Akala mo hindi siya pinatsihan, no? Nakadikit talaga siya, hindi katulad nito. Yan. Napakaganda ng luto talaga pag di-apoy, no? Yan. Ngayon, pwede po siya din gamitin dito mismo sa gulong, no? Lalo na sa mga probinsya na walang mga gaanong gamit na patch. Actually dito, hindi talaga advisable yung itong di-apoy kasi may talagang ginagamit dito patch, mga patches, no? Pero sa probinsya, pwede rin po siyang gamitin para dito sa loob. Kaya lang, ang iingatan po natin ay yung magkarat ng apoy sa loob. Kaya may mga protection po siya na yero o ano sa gilid niya. Halimbawa, kung mas malapit lulutuin dito sa gilid, kailangan may protection yung gilid niya, no? For emergency purpose lang po yun. Kapag halimbawa walang mapuntahan, pwede po tulutuin. Kasi nasabi nila, pag nasobrahan daw po sa init, actually ito, hindi na po susobrang init dito kasi naka-maintain na po ito, no? Hindi po yung katulad na plancha na ginagamit sa damit. Yun talaga walang control yun. Kaya napakaselan po yun. Yung pwede talagang makasira talaga ng gulong yun. Pero ito, pwede rin ito kung sa pwede para dito, no? Kasi hindi naman talaga siya magkukos ng napakainit na yan. Kasi babad mo ng kalahating oras, isang oras yan. Hindi na siya iinit pa na mas malakas dun, no? Hindi katulad ng di kuryente habang tumatagal. Nag-iinit yan kasi pwedeng pati bakal maging magbaga. Kaya pati gulong sunog. Hindi katulad yan, hindi naman nagbabaga yan. Kaya for emergency, okay lang din po yan. So eto po, no, yung di-apoy nito, ginagamit lang po talaga to sa outdoor. Ibig sabihin po, sa labas po ng bahay, no. Pwede naman po siya sa loob ng bahay. Ang problema, pag ginamit niyo pa sa loob ng bahay, mga isang linggo, isang buwan, lahat po ng gamit niyo sa loob ng bahay is magiging kulay itim dahil sa usok niya. Yung pader niyo, yung bubong niyo, at saka higit sa lahat, siyempre sa ilong natin, laging maitim yan. Mababarahan ng usok, saka masisingod natin. Hindi katulad nung sa labas siya, outdoor, yun po talaga ang kailangan para yung usok niya dire-diretso po lang sa taas, hindi natin nalalanghap, no? So, yun po, no? Kapag meron na po kayo nito, pwede na po kayong mag-vulcanize. Kung sa motor-motor lang, yung pump lang, pwede na po yun. Pwede na po siyang gamitin. Pero kung halimbawa may generator kayo, pwede naman po compressor generator. Ito yung kapares niya. So, yun lamang po muna sa ngayon ang aking maibabahagi sa inyo. Sa susunod ng mga video ay yung ibang klase naman ng mga pang-vulcanize na katulad nga ng pinakita ko sa inyo ng mga nakaraang video. Yung katulad ng plancha, ng damit, at saka yung modern na di kuryente, patches, tire sealant, saka yung mga pantusok, no? Meron din tayong version ng pantusok na Pinoy version, no? So, yun po ang susunod na ipapakita ko po sa inyo, kaya abangan nyo lang po lagi ang aking YouTube channel. Lalo na po doon sa mga baguhan na gusto po magtayo ng vulcanizing shop, maliit man o malaki. Salamat po.